Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyung ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Plano ng palasyo at nitong ng mag-asawang si Kuting at itong si Liza Tanas, kalaboso na nga. Gagawin daw pulveron din ang palasyo. An official list nitong Duterte slate ay inilabas na nga ni Senator Bato de la Rosa. Dito nga natin makikita at mapapatunayan mga kaibigan, itong plano ni Presidente Kuting at kanyang asawa na si Liza Tanas ay talagang gagawin ngang bushabs din or pulveron din ang palasyo at tila ba ipapahamak pa ang ating bansa sa gagawin nilang karumal-dumal na ito at kabalbalan na ito. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang hindi kayang iwasan itong si Presidente Kuting ang paggamit niya ng masamang or pinagbabawal na bushabs dahil nga mga kaibigan ay dito rin ay gumagamit, hindi lang siya gumagamit, ay kailangan niya rin ito para kumita ng malaking salapi. Tila ba nakukulangan siya sa kanyang kinukupit at yunubulsa na pera na galing sa kaban ng bayan, kaya napag-isipan niya na gawin na lamang na pulveron din or bushabs din itong palasyo upang kanyang or kumita siya ng tinatawag natin na passive income na kahit mga kaibigan hindi siya nagtatrabaho bilang presidente, although hindi naman talaga siya nagtatrabaho kasi wala naman talagang siyang silbi, ay may pinagkukuhanan pa rin siya ng pera mula dito sa kanyang pulveron factory. Dito nga natin mapapatunayan mga kaibigan ng plano nilang nito ay tunay ngang nakalaboso at ngunit tila ba wala pa rin umaaksyon ng mga senator or kung sino mang congressman or alagad ng batas ang humihinto dito sa kanilang pakay na mag-asawa. Well, kaya nga hindi maiwasan ng ating mga netizen na magbigay ng kanilang mga hinaing. Nakalimutan nyo yata na bago naging senador si Senator Bato ay dating PNP chief siya. Kaya siguradong makakakuha talaga yan ng mga A1 na info. Duterte lineup at endorse. Mabuhay ang lahat ng Duterte, Duterte, Duterte. Team Duterte mabuhay, landslide mabuhay ang buong masang mamamayang Pilipino, mabuhay Duterte lang ang pag-asa ng lahat, vote solid. Vote straight Duterte lineup only no matter what. We stand for Duterte, pukod tanging tunay na naging presidente na may malasakit sa taong bayan. No to Trapo, no to BBM, Vangag slate. Vote straight sa grupo ni Tatay Digong. Huwag nyo na i-vote ang mga recycled na nagpapayana or nagpapayaman lang at wala namang nagawa. Mas mabuti nga ang bago upang makita natin kung may kakayahan ba talaga. Kaya vote straight, mapatunayan ba? Attorney Vic Rodriguez, Attorney Angeles, Attorney Chong, Aktibong Ka-Eric at Doktora L. Badoy at Attorney Harry Roque, Marcoleta, these are tough caliber personalities who stood up with strong principle, with braveness, fighter with heart for the country, proven and tested defender and people's protector. Vote solid all Duterte's camp for the hope of the fatherland from Miami. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan ng Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po mga kaibigan, maraming salamat and God bless. Philip Salvador, itong si Attorney Jimmy Bondoc, itong si Attorney Hinlo, at itong si Pastor Apollo Kibuloy, si automatic na ho yan, susuportahan yan ni Tatay Digong. At itong si Attorney Lambino, ano ho yan, mga PDP laban, no? Kaya sigurado ho, susuportahan yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Except dito kay Pastor Apollo Kibuloy, hindi ho siya kabilang sa PDP laban, pero kilala ho yan ni Tatay Digong at panigurado isa ho yan sa mga ikakampanya rin ho natin dito sa PH Update, itong si Pastor Apollo Kibuloy. At siyempre, ito hindi pa mga sigurado to. Itong si Willie Revillame at itong si Chavit Singson, hindi ho tayo sigurado kung i-endorse yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi kung di tayo nagkakamali, kanina ho nag-file ng COC itong si Kuya Will at nasa area kanina itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi natin alam kung hindi alam nitong si Kuya Will na nandyan itong si Tatay Diggs,
kaya hindi sila nagkita. Wala pa ho tayong nakikitang mga larawan na kung saan magkasama itong si Kuya Will at itong si Tatay Diggs, kaya hindi ho tayo sigurado dito kay Chavit at dito kay Willie Revillame. Pero dito kay Congressman Rodante Marcoleta, Congressman Attorney Vic Rodriguez, Senator Bato de la Rosa, Senator Christopher Bongo, Philip Salvador, ito si Attorney Jimmy Bondoc, si Attorney Hinlo, itong si Pastor Kibuloy at itong si Attorney Lambino. Ilinagay ko ho dyan yung mga FB page, no? Para doon sa mga kababayan nating hindi pa nakasubaybay sa mga page na itong mga individual na to. Pero yung dito kay dito kay Willie Revillame at dito kay Pastor Apollo Kibuloy, hindi ho yan ang official Facebook page nila, ha. Huwag niyo na ho silang i-follow sa mga yan. Ang official Facebook page lang ho dyan, itong kay Kong Marcoleta, kay Attorney Vic Rodriguez, Senator Bato de la Rosa, Bongo, Philip Salvador, Jimmy Bondoc, Attorney Hinlo, itong si Attorney Lambino at itong si Chavit Singson. Atong si Pastor Apollo Kibuloy at Willie Revillame, wala ho silang FB page. Gusto ko na ho natin ilagay dyan para doon sa mga kababayan ho natin na gusto silang subaybayan, gusto ho silang sundan sa social media, wala naman ho yung iba. Pero yung karamihan dyan kay Kong Dante, Attorney Vic, official ho yung mga yan. Official ho yung mga ilinagay natin dyan. Hanapin nyo na lang, i-search nyo na lang ho, subaybayan nyo na, sundan nyo na ho yung mga ano na yan, yung mga personalidad na yan. Dahil malamang sa malamang, sila ho yung mga susuportahan natin sa 2025 na senatorial election. Ayan ako mga kababayan, meron na ho tayong unofficial siguro pwede na ho nating makausap yung iniidolo nating si Sir Jay Zonsa para mapag-usapan tong ating listahan. Pagka hindi busy itong si Boss J, no, makakwentuhan natin siya at kung ano yung masasabi niya dito sa unofficial list natin ng ating senatorial candidate. Pero yung mga PDP laban candidate yan, automatic na ho i-endorse yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala na ho tayong andun, kumbaga wala na ho tayong problema doon. Ang ano na lang natin dito, yung mga independent naman na tinaas na kamay nitong si Tatay Digong, automatic na ho yun, kasama na rin sa mga i-endorse ni Tatay Digong. Si Willie at itong si Chavit na lang ho talaga. Itong si Congressman Rodante Marcoleta, wala ho tayong problema dyan. Nakita nyo naman hong manindigan niya, no? Basta kung ano pinaninindigan niya, anong tinatayuan niya, yun ho yun. Itong kay Attorney Vic Rodriguez, narinig nyo naman ho yung performance niya kanina. Yung kanyang pagsagot sa tanong nitong mga media, talagang sobrang ang dami hong bumilib doon sa ating reaction video, no? Panoorin nyo ho mga kababayan, ang dami hong nag-comment, nasa 2,000 ata kung di tayo nagkakamali. Napakarami hong bumilib dito kay Attorney Vic Rodriguez. Siyempre, Senator Bato de la Rosa, wala na hong dapat ipatunayan yan. Nakita nyo naman ho kung paano yung ginagawa niyang paninindigan dyan sa Senado. Pero ano lang ho talaga, pinadaan lang ho talaga sa brasuhan ng administrasyon yung Senado at House of Representatives. Kung ano gusto nilang mangyari, yun ho nasusunod. Kay Senator Christopher Bongo, yung Malasakit Center, no? Kasi ganito lang naman ho kasimple yan. May pera. Noon pa naman may pera para gawin yung mga proyekto na yan. Bakit kailangan pa nating hintayin yung Christopher Bongo? Sige nga. Ba't kailangan pa nating hintayin yung si Bongo? Oo, sinasabi nung iba ng mga talyanista natin sa IMADA, binabanatan tong si Senator Christopher Bongo. Pero yung pagbanat ng mga kasama natin, constructive criticism. Hindi ho tayo against doon. Nung isang araw nga, ginawa natin ng reaction video yung pagbanat ng iba natin mga kasama kay Senator Christopher Bongo. Pero ang issue dito, ang problema natin dito, yung mga talyanista natin sa imadang bumabanat dito kay Senator Christopher Bongo. Kasi hindi naman daw niya pera yung pinamimigay. Hindi naman daw galing sa bulsa niya yung pinantutulong dyan sa Malasakit Center. Okay, walang problema. Bakit hindi nagawa yung Malasakit Center na yan noong mga naunang panahon pa? Bakit kailangan pang hintayin niyang si Senator Christopher Bongo? Ibig sabihin, merong husay ang mama. Nagtatrabaho ang mama. Alam niya kung saan kung saan mahina yung sambayan ng Pilipino. Alam niya kung anong kailangang tulong ng ating mga kababayan. At isa ho ang tulong medikal ng pamahalaan para sa ating mga kababayang mahihirap. Ito dito kay Sir Philip Salvador, no? Pagdating sa loyalty, doon ho tayo sa loyalty. Kasi kung tinatayuan nitong si Sir Philip Salvador, ang prinsipyo at paninindigan ng PDP,
ay kilala niyo naman kung sinong tumitimon sa PDP at kung, ano ang paninindigan ng PDP laban, 'di ba? Para ho talaga sa sambayan ng Pilipino. Hindi naman ho para kung kani-kanino, hindi para sa mga Duterte o kung sino pa man, 'no? Nakita ho natin mula noong, nagdaang administrasyon yang PDP laban na 'yan, hindi ho kagaya ng, lakas-lakas 'yan o kung anumang partido diyan na pagka kung, sinong administrasyon doon sila makikiapid. Ang ginagamit ho nating term diyan, nakikiapid ho sila, kung sino ang, nasa administrasyon doon ho sila nakikikabit. Itong PDP laban hindi ho, kung hindi ka nakaayon doon sa prinsipyo ng PDP, itong mga partido na 'to, hindi ho sila basta-basta kumbaga, nakikisapakat, ika nga. Itong si Attorney Jimmy Bondoc, wala na ho tayong kailangan sabihin dito kay Attorney Jimmy. Itong mga bago, ang kailangan ho natin dito dahil wala pa naman talagang napatunayan yang mga yan. Oo, abogado itong si, Attorney Jimmy Bondoc, pero oo, naging ano 'yan, naglingkod na 'yan sa ating, bansa 'no, nung panahon ni Tatay Digong. Pero bilang senador, mga wala akong experience, ang tinitingnan ho nating number one dito, kagaya nitong si Attorney Vic Rodriguez, itong si, Ipe, itong si Senator Ipe, Senator Jimmy Bondoc, ay yung kanilang loyalty doon sa kanilang mga prinsipyo at tinatayuan dito sa kampanya na 'to, okey? Wag mo muna natin pag-usapan, walang experience yan, kesyo ganito yan, artista lang yan. Hindi ho gano'n. Minsan yung mga ganyan pang, indibidwal, yung, mga individual na yan, sila pa yung mayroong tunay na, pagmamahal sa ating bansa at talagang merong gustong ihatid na reforma sa ating pamahalaan. Yan si Kong Dante, hindi na natin dapat pag-usapan yan, 'di ba? Isa ho talaga yan ngayong mga panahon na 'to na talagang tumatayo sa mga kabuktutang nangyayari dito sa administrasyon ni Marcos Jr. Ito, honestly speaking, hindi ho natin masyadong kilala itong si Attorney Hinlo. Itong si Pastor Apollo Kibuloy, nandiyan kay OJC, hindi naman no, kung kurakot nga naman yan, walang, kingdom yan, walang ano, walang kingdom, no? Wala ho siyang, napakagagandang mga lugar diyan sa Davao City na pagmamay-ari ng KOJC. Napakahusay ho. Pagdating sa pamumuno, okay din ho yan si Pastor Apollo Kibuloy. Yan si Lambino, Attorney Lambino, hindi rin ho tayo masyadong, familiar o aware kung ano man yung mga ginawa niya nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero kung hindi ho tayo nagkakamali, naglingkod ho itong si Hinlo at itong si Lambino, noong, administrasyon ni Tatay Digong. Ika nga nila pagdating dito kay, Willie Revillame, hindi pa ho siya politiko, tumutulong na ho yang mama na yan. Kaya wala na ho tayong pagdating sa sikmura ng sambayan ng Pilipino, malapit din ho yang ano na yan, yang mama na yan. Kaya kung iboto ho siya ng ating mga kababayan at kung susuportan niya ni Tatay Digong, yan ho yung mga question mark. Di ho tayo sigurado kung, mapapasama sa lineup yan. Pero yung mga naunang nabanggit natin, automatic na ho yun, kasama na yun. At itong si, Gov. Chavit, hindi rin ho tayo sigurado. Pero base kay Tatay Digong, dun sa video napanood natin, itong si Chavit, ano ho yan, kumbaga, kabisado niya ang sitwasyon ng ating mga kababayang mahihirap. Ayun na nga mga kababayan, sa susunod na video na lang ho natin babaran to at makipagkwentuhan ho tayo sa ating mga kaibigan, no, sa ating mga kasama dito, mga political vlogger at babaran itong mga kandidato na to. At, pagsalu-saluhan itong mga magagandang, puwedeng ihatid ng mga individual na 'to kung sakaling malulok sila sa Senado. Okey ho ba 'yon? Sa susunod na video na lang ho natin babaran at aayusin ho natin yung ating listahan na kung saan pagka meron ho tayong ipinakitang larawan sa ating screen, yung mga maiimbitahan natin dito sa PH Update, mabibigay ho nila yung kani-kanilang mga punto de vista. Okey ho ba 'yon? Okey. Isang like at isang subscribe lang ho. Alam niyo na si PH Update, yun lang ho kaligayahan natin. Ayun na nga mga kababayan, dumako naman ho tayo. Ito ho yung sinasabi ko kanina sa inyo. Ayan na nga ba? I can pin you down, my God. Huwag kang pailing-iling diyan. Alam ko, yung impormasyon na yan, De La Rosa told, maslog. Yan na nga ba sinasabi natin? Sa ayaw at sa gusto nyo, kayo dyan sa Senado, yung mga script nitong si Risa Hontiveros, mabibisto at mabibisto kayo. Di umano, pinuntahan daw ho nitong si Maslog, etong si, ano pangalan to? Alice Go sa kanyang selda para papirmahan ang isang affidavit na kung saan masasabit itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senator Bato de la Rosa at Senator Christopher Bongoy. Hindi na ho natin patatagalin ito, no? Bakbakan na ho kagad mga kababayan. Ito mga kababayan, panoorin ho natin ang nangyaring hearing diyan sa Senado. Ging!
directly kay, kay... No. Anong information ang narinig nyo kay Go Huaping? Nung kinausap nyo, anong sinabi niya? Game. Actually po, when I talked to Alice po, kwento lang po ni Alice sa akin lahat from the beginning kung paano po siya Maslog, nagsimula pagka Ayusin mayor. mo. At saka sa lahat po na sinong nag-udyok Hindi kami po sa interesado dyan. Hindi nga, Miss Maslog. At alam nyo, hindi yan ang tinatanong namin sa inyo. Madam Chair, babalik ka Senator dalawang beses sa De La Rosa. kulungan ni Alice Go for that purpose alone? Makipagkwentuhan? Ha? Do you want this committee to believe you? Na magkwentuhan lang? Dalawang beses ka pumunta. Anong pakay mo? Bakit ka pumunta doon? There was a communication, Your Honor. What There communication? was a message po. Miss Your Maslog, ibaba nyo po yung tono nyo. I'm in sorry. answering Go ahead, the Madam Chair. Ano yung communication? Kaya sorry. kaya siya magtaas ng boses. No, Okay. I'm sorry, Your Okay, Honor. so It's what, just, tell us about the communication. Kung nasa House of Representative ka lang yan, baka sinermonan ka na nitong si Akop. Mr. Ginang Maslog, please respect the chair. Don't speak if you're not recognized. Kabisado na natin mga litanya ng mga mga kups doon sa House of Representatives. okay, Your Honor. There was a communication Game. a person named Huwag ka na lumusuot, ALG. madam. Initials of Alice Leal Guo. Yes, Your Honor. Okay. There was a communication of ALG na kumakausap po sa amin, sa akin po sa messages. And also talk to the good general. So yung pong message po na yon po involved a lot of people. Like who? Who? Oh. Hindi ko Oh, nga po sige. just A a lot lot of people, hindi mo maalala. Mm. Ay, very selective naman yung memory mo. Oh, Alam yan. mo, a lot of people, tapos hindi mo masabi ngayon. Sino? Sino? Game. Oh, Involve Maslog. a lot of people. Sinong people? Sino? Oh. Oh, takot Ano? ka na merong hahabol sa'yo after this hearing? Sino? Oh. Sige. that communication po, Your Honor, from an ALG was telling the general mga pangalan po ng mga tao. Kaya nga, Oo, sino nga yung mga sino yan? nagtaon? Ano involvement ng mga taong ito? Ano ginagawa nito mga taong ito na nabanggit mo? Naku, yari ka dyan, Miss madam. Maslog. Madam Chair, hindi Yes, niya Senator De La masabi-sabi. Rosa. Dahil siya mismo ang may hawak ng affidavit na gustong papirmahan kay Alice Go na Yun. ipinpoint si Senator si President Duterte, Senator Go, Senator Bato at si General Mm. Karamat na nasa likuran ng Pugo Operations. No, sir. Yan ang totoo. Huwag ka magsinungaling dito. Sir, there was Ah. no affidavit po. That's Wow. not true, sir. Oh. Alice, pumunta siya doon sa'yo two times? Go Happy. Pumunta siya doon Alice two Go. times? You may Oh. answer this or not. Basta pumunta ba siya? Two times. Oh. Bumisita. Madam Chair, opo, 2 times po. Opo. I rest my case, Madam Chair. Nagpunta ng 2 times. Anong gagawin mo ng 2 times? Si Senator Bato de la Rosa, dati ho sa law enforcement yan. Alam ho niya pasikot-sikot dyan. At alam ho niya, pagkaya ang mga nasasakdal, kagaya nitong si Alice Go, gustong trabahuin. Ano may ibig sabihin pagkatatrabahuhin? Pagkatrabahuhin, nandyan ho yung gugurgurin, o pababaliktarin, o patatahimikin. Marami ho. At itong ginawa ni Maslog dyan sa pagpabalik-balik niya na yan, sa pakikipag-usap niya dito kay Alice Go, masyadong tawag dito, masyadong suspicious, no? Kaya, Senator Bato, anuhin mo, balatan mo yung si Maslog. Sa tingin ho natin, ituturo niya, yung amo niya, baka nandyan pa sa loob ng hearing na yan. Pumunta siya. Anong purpose ng magpunta niya doon sa'yo?
Hmm. Mr. Chair, Madam Chair, can I Hmm. consult my lawyer po? Okay, you can talk to your lawyer. Miss Maslog. So, Yes, ma'am. ano yung kahit ilan sa mga maraming pangalan na sinasabi mong information na yan? Sinight ka na namin in contempt. I know, Your Honor. You are here in the Senate. At kahit ubus na ang PC namin sa isang resource person, pag cited in contempt, Nako po. Maslog! Nabibisto na kayo. Yung gusto nyo nung nahuli, alam ko sinong amo mo, Maslog. Yung amo mo, gustong gurgurin o gustong siraan ng mga Duterte, yun ang sigurado ko. Di ba? Bakit mo kailangang isama sa affidavit? Base dito kay Senator Bato de la Rosa, doon sa sinabi niya, bakit kailangang ligawan itong si Alice Go at kalad ka rin ang pangalan nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte, Senator Bato de la Rosa, Senator Christopher Bongo, dyan sa issue ng Pogo na yan, wala silang kamalay-malay dyan. Sumiklab lang yung issue na yan, naging problema lang yung Pogo na yan sa administrasyon ni Marcos Jr. dahil weak leader nga. Diba? Pero nung panahon ni Tatay Digong, kumikita ho ang ating bansa dyan sa Pogo na yan. Pero against ho tayo dyan, basta sugal kasi against tayo. Tuloy. contempt, nasa custody ng Senate, well, of course, pending this coordination with the NBI. So you are not only in the protection of the NBI, pati kahit ubos na ang PC namin sa inyo, pati protection ng Senate. So what is your answer to our question? Your Honor, can I just submit the document, Your Honor, sa inyo po? Submit it now. It's 3 I minutes to don't- 5 I o'clock. don't have it right Write now, it Your down Honor. on paper. Oh, May papel kayo dyan, di ba? tostado ka na, madam. Tostado ka na, Maslog. Tostado ka na. Bakit ba ayaw mo sabihin? Mukha pa lang, di na mapagkakatiwalaan eh. Excuse me, Madam Yes. Chair. Bakit ayaw mo pa sabihin, SP pro tempore. Marian? The reason, Your Honor, is that because I am not sure if that's true. No, no. And It I doesn't don't matter want to- if it's true. Miss Maslog, kami po magtitimbang sa lahat na narinig namin sa mga resource persons na karaang mga buwan, mga taon. Kami po sa komite magtitimbang. Alin ang mukhang totoo, alin ang mukhang sinungaling. So we Correct. just need the raw information from Sila you. naman talaga eh. Wala na Yung talaga. ibang mga resource persons, yung ilan na ayaw sumagot verbally, sige, pinasulat namin sa papel. Submit it to us now through the COMSEC so that the committee members can see. Game? Yeah. Oh. Ba't nandyan yung mukha nitong si Sir? Hindi naman siya nagsasalita. Yeah, talagang Before that, ID nila dyan. habang SP pro sinusulat niya. tempore. Mayor Kalugay. Tatakbo ko ba ulit? Mayor? Itong Nakapag-file si na po Jinggoy, kayo. ano na to eh. For- Masaya na to eh. Mayor, Opo, Your pang Honor. ilang term mo saan ito? Pangatlo po, Your Honor. Pangatlo? Last term na? Opo, Your Honor. Malungkot ka. Hindi makakapag-file si Alice. No. Hindi na kayo makakapag-share ng couple shirt, yung bag na padala sa suwal. Wala akong pakialam dyan. Yung mga kaartihan na yan itong si Jinggoy. Hindi na ano yan. Kababuyan na yung mga pinagagawa nila. Hindi na ano yan. Doon lang tayo. Focus lang tayo dun sa Pogo. Pati ba naman yung personal na pamumuhay ng mga resource person. Pinakikialaman nyo. Game. Ito, iiyak na ho. Tumalon ho tayo ha. Paiiyakin ho natin. Why are you don't- crying, Miss Kasi Maslog? hindi Iyak, po Maslog. ako. Your Honor, I can't. Kasi wala po Madam ako sa Chair. authority, Your Honor. Madam Chair, Senator De La Rosa. Hindi, ilabas mo, Maslog. sabi mo kayo na, nabasa mo. Nabasa mo lang yan. Yung file dun, nabasa mo lang. Saan mo nabasa? Pati si Nick Saan mo Fiel doon, nabasa? dinamay na. Walang iya talaga itong mga ano na to. Doon po sa communication nga po Anong communication? between yung certain ALG po. Certain ALG. Opo. So meaning, Alice Go. I will not, hindi ko po alam. Basta ALG Nako. po ang nakasulat. Hindi mo kaya nabasa yung pangalan na yan doon sa prepared affidavit na gusto mong papirmahan kay Alice Go?
Your Nako. Honor, wala po akong Ah? papipirmahan kay Alice, Your Kang Honor. magsinungaling. I have A1 information. Alam Sige. ko. Kaya sabihin mo na kung sino yung nag-utos sa yung taga Malacanang na papirmahan yung affidavit na yan. Twice ka pumunta doon kay Alice Go para kumbinsihin siya. Sino yung sa Malacanang nag-utos sa'yo? Your Honor, Yan. I did not convince Alice po to sign any document po, You Your Honor. are a liar. You are a liar. Expected naman yan eh. Naisahan mo nga ang gobyerno how many years ago? Mr. Chair, 30 years. Naisahan mo na nga yung gobyerno noon pa. Ngayon pa. Marian, Yes, SP pro tempore. natatakot ka ba sa buhay mo pagka dinivulge mo yung mga pangalan? Namatay ka na dati eh. Di ba? Ibang class talaga to si Jinggoy. Hoy, sir, kasing losog mo lang yan, tapos gugurgurin mo. Ano ko ganon? Natatakot ka ba sa buhay mo? Ha? At dinivulge mo yung pangalan. Namatay ka na dati. Oh, Nakananto ko ito talaga si Senator Jinggoy. Oh. ano? Come on, please divulge all the names that you know. Game, labas mo Sige na. kasi. And if I Wait, may, nakakanta SP pro na. tempore, starting with the name file doon, sa anong konteksto nyo narinig yung pangalan niya? Yun, game. Kay Nick Faeldon tayo, game. Ay, hindi. Faeldon lang pala, Faeldon. Sorry, kung hindi pa Nick Faeldon, ha. Kasi yung Nick Faeldon, isa yun sa mga naging tauhan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa nagdaang administrasyon. Maraming Faeldon. Sinong Faeldon? Actually po, I think si Faeldon was in Bamban. Mhm. I think he lived in Bamban. Mhm. And apparently po, Mr. Faeldon and I think his Malalim-lalim wife yung hukay na also, hinuhukay nandoon mo, po sila madam. sa Bamban. Mhm. Ingat-ingat. And ito po, this information actually, in fairness din po, na-mention din po sa akin ni Miss Alex. Okay. They were invited to go to Davao. Mhm. Madam Chair, Motorcycle. SP pro tempore. I see Alice Go in Sandali lang. disbelief. Yeah, Madam Chair, So perhaps could we can we ask, yes, as Sinungaling as to SP pro maslog na tempore is to. indicating and the majority leader has asked, aside from Go official Huaping. response, verbal response Is it would true? probably be Don't you needed. mention the name of Faeldon? Madam Chair, ganun po yun. Meron pong isang picture po with the former president po and me, nag-group po na circulating before. Yan po yung kinukwento po. Yan yung isa rin po na pagkwentuhan po namin. Mhm. That's my first time po. Nakita ko po ang former president. Doon sa group picture na yan, na circulating, that was the first time po na nakita ko po siya. Doon naman po siya na-mention po ni ni Ma'am kanina, Maslog. Maslog. Kanina naman po na regarding po kay Mr. Nick Faeldon naman po. So Mr. Nick Faeldon naman ito. po talaga nasa Bamban. Meron po Mm. siyang goat farm po sa Bamban. Goat farm. Yes po, goat farm. So kayo may babuyan, siya naman kambingan. Wala naman po so? kami any transaction pero may goat farm lang po. Goat farm. May goat farm lang po siya sa Bamban. Okay. Yun lang po. Madam Chair. Okay. Senator De La Rosa. Yeah. Ito talagang si Rizzo Ontiveros, narinig lang yung, so ikaw may babuyan, siya may goat farm. So anong relasyon dalawang yon? Halatang meron lang gusto lang i-connect eh. Can I Langya talaga confirm si to- Ontiveros. Oo. From Alice Go. Yung tanong ko kanina, meron akong A1 information na natanggap Mm. about that affidavit na dala-dala ni Maslog. Meron akong informasyon. Confirm or deny lang from you. Hindi kita pinupirsang sagutin. You can ask the advice of your lawyer. Pero tinatanong ko lang para mabigyan Rekta na. ng katuturan itong lahat ng sinasabi. Pasadaan ho natin to kasi importante ho ito eh.
Kasi dito ho nalalabas na yung mga kabalbalang ginagawa nila dyan sa mga hearing na yan. Kumbaga nagkakabistuhan na. Yung script na kung hindi man itong mga namumuno dyan sa hearing na yan, yung mga talagang gumugusto dyan, o yung mga amo ng mga namumuno dyan sa hearing na yan na nasa Malacanang, eh nagkakabistuhan na ho. Tuloy. Buti na lang, Senador, Madam tong si Chair, Senador Bato. doon sa question po sa akin ni Sen Bato po, I remain silent po. At meron pa po akong kadagdagan po na answer po pala doon sa na-mention po ni Ma'am Maslog kanina na invitation ng Davao. I just want to clarify. Wala pong nangyaring invitation po ng Davao. Wala po akong kakilala. At yung picture na yon ay nag-iisang picture lang po yon, July 22 to be exact, 2022. Hindi na po presidente si former president that time. Doon sa group picture po, I think and I believe po na circulate naman po talaga siya. Kumalat po siya sa social media pero that was my first time po na nakita ko po siya. Hindi po, si former president po. Okay. Before we continue, I will call Senator. Alam nyo, ito nakakatawang nangyayari dito eh. Alam nyo, ito na nakikita natin sa social media. Ang nakikita ho natin sa social media, mas naniniwala na ngayon ang ating mga kababayan dito kay Alice Go. Kesa dito sa mga senador na to. Di nyo papansin yon? Ngayon kung anong sinasabi nitong si Alice Go, yun ang pinapaniwalaan ng ating mga kababayan. Parang from sinungaling na Chinese spy na kesyo ganito, pogo, konektado, sila ang may-ari ng ganito, ganyan. Ngayon kung anong sinasabi nitong si Alice Go, kasi very consistent itong Bato ng Ali. Kuha niyo ba mga kababayan? Very consistent. Kung ano itanong sa kanya ngayong hearing na to, pagka tinanong siya sa susunod na hearing, yun pa rin ang sagot niya. Kasi minsan ginagawa ho ng mga ng mga nasa hearing talaga. Tinitignan nila yung consistency ng mga sagot ng mga resource person sa mga hearing na yan. At base sa ating nakikita, kasi minsan talagang binababaran ho natin mga hearing, talagang pinapakinggan natin. No? Kahit na puro kababuyan lang pinagagawa ni Risa. Minsan